Nadagdagan pa ang kinakaharap pong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. matapos nga pong kahapon ay i-deliver ng Makabayan Block ang ikalawang reklamo sa Kamara. Umaga po kahapon nang ihain ng grupo ang ikalawang impeachment complaint pero hindi ito tinanggap ng opisina po ng Secretary General dahil daw sa nasa abroad si Secretary General Chiloy Garafil na nasa Taiwan daw nga po tumatanggap ng award. Ikinadismaya ito naman ng grupo lalo pat maliwanag po naman daw sa rules ng Kamara na ang impeachment complaint na inendorso ng kongresista ay dapat na ma-file sa opisina po ng Secretary General. Hindi naman daw po kinakailangan pang physical na present ang mismong SecGen. Sumentro po ang impeachment complaint ng Makabayan sa betrayal of public trust. 3 articles of impeachment po ang ipinunto ng grupo. Kabilang dyan ang sistematikong korupsyon sa infrastructure projects, pang-abuso po sa unprogrammed funds at pagtanggap ng kickback at budget insertions. Bukod sa Makabayan, naghain din po ng ikatlong impeachment complaint ang ilang kritiko po ng Pangulong Marcos at mga supporters ng mga Duterte pero hindi rin po ito tinanggap. Kabilang po sa grupo sa grounds ng reklamo ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang krimen. Samantala, posible namang maglabas ang Department of Justice ng sabina sa hiwalay po na reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla. Ayon po kay DOJ Prosecutor General Richard Fadulion, target po yung mailabas ngayong linggo. Magsisimula raw po ang preliminary hearing bago matapos ang buwan. Bukod po dyan, gumugulong na rin ang investigasyon sa 6 na reklamong malversation kaugnay pa rin ng flood control projects. Isa sa mga respondent ay si Senator Joel Villanueva. Nakiusap naman si Fadulion sa publiko na konting pasensya pa. Kaugnay pa rin po yan mga kapatid ng pangako ng gobyerno na mayroon ng makukulong. Kaugnay po yan sa flood control scandal. Nagpaliwanag po naman si Pangulong Marcos Jr. sa nangyari sa kanya nang siya isugod raw sa ospital matapos umanong sumama ang kanyang pakiramdam. Ayon po sa Pangulo, maayos na po ngayon ang kanyang kalagayan dahil naayos po naman daw ang problema. Nagkaroon lamang daw siya ng tinatawag na diverticulitis na dulot umano ng matinding stress at ang kanyang edad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinagpapahinga lamang po ng doktor ang Pangulo. Hindi po tuloy nagpakita ang Pangulo sa awarding ceremony ng 10 outstanding young men sa Malacanang kahapon ng umaga. Pero balik trabaho daw po ang Pangulo at siya po'y nakadalo na sa 2 pang meeting kinahapunan. Sir, get well soon po kayo. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, posible naman pong nasa Cambodia na daw ang poganteng si Atong Ang. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang witness na si Julie Dondon Patidongan ang nagsabi na baka daw nasa Cambodia na nga si Atong Ang. Posible raw na nasa backdoor exit dumaan at hindi sa airport ang negosyante kaya nalusutan ng immigration. Mayroon din anya silang impormasyon na may operasyon ng isabong si Atong Ang sa Cambodia at ilan pang karatig bansa sa Southeast Asia. Kaya hindi raw malabong nakabuo na ito ng network noon na magagamit sa kanyang pagtatago. Sa ngayon po patuloy pang bineberipika ng mga otoridad ang impormasyon. Kung totoo man, Pilipinas ang kasalukuyang chairman ng ASEAN kaya po pwede rin daw itong gamitin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para kausapin ng Cambodia, hanapin si Atong Ang at pauwiin ng bansa. Si Patidongan ay witness, no? Sa kaso. Yes. Pero siya yung source ng information. Yes. Okay. Meron ba siyang intelligence fund? Wala yan. Wala. Siyempre wala. Nagtatanong lang ako. Wala siyang intelligence funds. Alam mo naman, kayo parang nagugulat pa kayo. Dito kasi sa Pilipinas, i-announce muna nila na may arrest warrant, di ba? Bago nila hanapin. So nakapagtago na talaga sa ibang bansa. Laging ganun, di ba? Oh. At malamang daw ng backdoor. Always alangan backdoor. naman. Hindi, tsaka yun na Alangan nga naman dumaan sa Itong nakakarindi dito, alam nyo nang dadaan sa backdoor, hindi nyo ba pinabantayan yung backdoor? May bantay naman. Sino? Kung alam nyo na kung saan May yung mga bantay naman kaso yung nagbabantay siya nagbukas ng door. Yun lang. Yun naman. lang. May bantay doon, sure ka ha? Ah? Sa backdoor, may bantay. Ano ba pinag-uusapan natin? Backdoor exit, di ba ka backdoor dito sa TV5 sinasabi mo? Samantala po Oo. naman daw, handa naman daw po. Lumipad si DILG Secretary John Vic Remulla papuntang Portugal. Kung saan po hinihinalang nandun naman daw si Saldico.
Ayon po kay Remulla, binabantayan po nila ang isang gated community na malang exclusive subdivision sa Lisbon, Portugal, kung saan daw nga nagtatago si Ko. Aminado ho naman ang kalihim na hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko sa bansa, lalo pat wala tayong extradition treaty sa pagitan nga po ng Portugal at ng Pilipinas. Pwede lang hong ma-extradite o isuko ng Portugal kung ang kaso po ay nagawa bago pa siya magkaroon ng passport sa bansang iyon. Magugunitang nagparamdam daw po si Ko. Opo, para ho sa kanyang posibleng dialogo with the government. Kaya handa raw po si Remulla na sunduin daw kung hihilingin nito ang dating mambabatas. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa